hapit ng mamamayan. Ito na, may ipa, walang kaputula, ni Oliver Gutierrez. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ay, nako, ay dito na naman po tayo sa ating himpilan, RPM o Riktang Puna News Online Radio. Ayun, samahan po ninyo ako sa loob ng hanggang 45 minutos. Sa ating programang Puna ng Puna, Balita. Ayun, at meron tayong mga paalala at meron po tayong panawagan na. Ang hiling ko lang po sa inyo, Tabi, ay samahan po ninyo ako at paki-share naman po ninyo, Tabi, ang ating account na page, at ang bagong YouTube channel ng Riktang Puna. Ayun, talaga namang, nandito na naman po tayo. Ay, inulit-ulit ko po, samahan po ninyo ako. Magandang araw po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Ayun po, At dyan po sa iba yung dagat, sa ating mga kababayan, mga OFW. Ay, magandang morning po sa inyong lahat. Ayun. Ay, comment naman po kayo, Tabi, at inulit-ulit ko, samahan po ninyo ako naman. Okay. Ay, bago tayo mag-umpisa, mga kababayan ko, ay, dito muna tayo sa ating piskante. Grabe. Ayan, sample pa lang ho yan. Hindi pa ho nanggagalaite. Ang abang lingkod, grabe. Ayan, at ahoy, sus, Ginoo, ano ba ito, mga kababayan ko? Daming problema ho, mga kababayan ko. Siraan dito, siraan doon. Ay, ano ba kaya ito? Ano kaya po yung mga nababasa ho sa ating social media? Meron kaya po, lahat ba merong katotohanan, mga kababayan ko? Ako po'y nagtatanong dito, ang himpilan ng Riktang Puna, kami po'y nagtatanong lamang, gaano ba katotoo, ang mga nababasa sa social media, mga kababayan ko, mga karikta, siyempre po, nababasa po yan ng ating mga kababayan. Kung pwede lang, kung hindi sana totoo yan, ay huwag na po sana natin ilagay dyan po sa social media. Dahil po yung mga siraan,
siraan, yung pati yung bingbangan, ay grabe mga kababayan ko, ay awan ko ba ho, ano ba ang nangyayari ho sa atin, pati ba bingbangan, nandyan na rin sa social media, napapanood ng ating mga kabataan natin ngayon, mga kababayan ko, grabe, ay mamaya pag-uusapan ho natin yan, ayun, at meron pang tumatawag, may tumatawag, ay wag mo na sana, wag mo na ho kayong tumawag, at baka ho maputol, baka ho maputol, ay sayang naman, okay. Bago ho tayo mag-umpisa, mga kababayan ko, at wag natin sayangin ang ating oras, at mahalaga po mahalaga po yung ating panawagan, at siyempre, at ang itong ilang nababasa natin sa social media, tayo po yung nagtatanong lamang, gaano po ba katotoo? Yan lang po ang aking masasabi sapagkat ito po ay nababasa sa social media. Nagtatanong lang po, nakikiraan lang po sa ating gobyerno. Nakikiraan lang po sa ating mga nanunungkulan sa ating gobyerno. Nakikiraan lang po sa inyo. Dahil dito po sa Abanling, dito po sa himpilan ng Riktang Puna, ay lahat po dito pinupuna. Kami lang po dito ay nagtatanong lamang, gaano ba katotoo? Gaano ba katotoo? Kahit pa ho sino dyan, basta ho ay nababalitaan po ng ganyan, ay nakakapasok ho dito sa Abanlingkod, kahit sino ho kayo, sino man sino dyan, ay basta pumasok dito sa Abanlingkod, dito sa ating yan po ay pupunain po natin, pupunain po natin yan. Wala ho akong pakialam dyan bato-bato ho sa langit ang tamaan, wag ho magalit, yan ang sinasabi ko, prangkahan lang ho tayo rito, inulit-ulit ko lang. Prangkahan po tayo rito, riktahan po tayo rito na nagpupuna. Tabi-tabi lang ho, tabi-tabi lang ho. Inulit-ulit ko, tabi-tabi lang ho. Pasensya na ho kayo kung kayo po yung napupuna, grabe, okay. Tuloy ho tayo, alin bang uunahin natin dito, Ito bang panawagan, itong balita, o itong bimbangan? Roger, magdahan-dahan ka ng pananalita mo. Mamaya ka naman, mamaya naman yan, nakakahiya Sus, patawarin kang kulit nito Sabing mamaya na grabe. Grabe. Grabe ito, baka ito'y mamaya matadyakan ko grabe, Okay, dito muna ho tayo sa panawagan, mga kababayan ko, At panawagan, saglit lang po, yun. Talaga namang, panawagan po, saglit lang po, panawagan po dito sa, saglit lang po. Okay, unahin muna po natin itong panawagan ng mga kababayan ko, at hindi na rin po natin ito maipapakita, ay mamaya ipakita ho natin ng picture para ay malaman din ho ng ating mga kababayan ay ito pong ating correspondent diyan po sa lugar ng Talisay, Batangas, reporter ho natin na si Eden Manaig. Magandang umaga po sa inyo diyan, Ma'am Eden Manaig. Mabuhay po, mabuhay. At unahin muna natin batiin si Kapitana, Kapitana Helen Luna, ng Barangay Kiling,
Barangay Kiling, Talisay, Batangas. Ayun. Magandang umaga po sa inyo at lahat pong mga staff ho ninyo at mga opisyalis. Mabuhay po kayo, Kapitana. Mabuhay. Okay, dito muna ho tayo at medyo parang ako'y kinikilig ho dito eh. Pag nababalitaan ko ho yung bingbangan. Grabe naman ito. Grabe. Huwag ka naman sumingit, nakakabala ka eh. Pambihira ka. Ito makulit talaga ito eh. Hindi na makapag-intay, nakakahiya sa nanonood. Grabe naman ayan, tuloy ho tayo. Tuloy tayo ha. At makulit ito eh. Nasa tabi ko eh. Yan sabi ho dito ng ating correspondent na ang ating reporter dyan po sa lugar ng Barangay Kiling, Talisay, Batangas, na meron pong siyang panawagan sa pamilya. Sa pamilya dahil ito po ay ito po ay natagpuan po nila na nakaupo lang ata sa isang lugar ay ngayon po ay naitanong nila at bakit nandun ito pong tao ay habang ini-interview po ng ating mga opisyal ng barangay, mga kababayan ko ay hindi raw po makapagsalita hindi alam po ang pangalan at madungis po siya hindi makapagsabi kung taga saan po siya at saan galing. Ang ginawa po nila ay nasa pamamalaga po ng barangay. Inalagaan po ng barangay ng Kiling, Talisay, Batangas sa pangunguna po ni Kapitana Helen Luna. Helen Luna, ang kapitana po dyan sa Talisay, Batangas, ay nananawagan po si Ma'am Eden Manaig na kung sino man po ang nakakakilala. Ayun, tinan po natin muna dito, baka sakali po ay makita, makita po itong itong tao, ayun, saglit lang po, ay talaga naman pong hirap po ng walang kasama dito, saglit lang po, saglit lang, ay, ayan po, saglit lang po, dahil ito po yung tao, Kaya medyo bata pa, kung sino po ay nakakakita at nakakakila ng mga kamag-anak ko, ay sana naman po ay puntahan po ninyo sa Barangay Kiling, Barangay Kiling, Batangas, Talisay, Batangas, pakipuntahan na lang po ninyo, at nasa mabuti po siyang kalagayan, nasa mabuti po siyang kalagayan ngayon at pinaliguan daw ho nila nito at binihisan. Biro mo, dapat ganito po ang mga kapitan, public servant, yung totoong paglilingkod, mga kababayan ko. Ayan po ang muka. Ayan po ang muka ng tao. At medyo bata pa gandang lalaki. Kamukha ni Ray Francisco. Ay, guwapo. Grabe. Grabe naman. Ayun. Okay, maraming salamat po. Sana po mayroon pong nakakakilala nito. Pakipuntahan po sa Barangay Kiling, Talisay, Batangas po. Pakipuntahan na lang po. Okay? Ayan, at tuloy po tayo, mga karikta, saglit lang po at binabalik po natin binabalik lang ho natin uli, tuloy ho tayo, tuloy ho tayo at sa ating panawagan at ang ating mga ikangay
pagandahan ng mga puro paganda ng mga ilang politiko. Oh, yung mga ikangay puro paganda ng mga politiko, dapat sana po ito bago sila ikangay ang tawag dito, bago nila makialam sa kabilang bakod, ay yun munang yung kanyang bakuran muna ang linisin naman. Pag-usapan ho natin ito mga kababayan ko, at maya-maya na yung bingbangan. Ay, talaga naman. Inulit-ulit ko po, pakishare-share naman po ninyo tabi. At kung meron po kayong gustong ipabati, mag-message lang po kayo. Mag-message lang po kayo at para po mabati ho natin yung mga gustong ho ninyong ipabati. At para naman po tayo ay tuloy-tuloy na ho. Mga kababayan ko ay Eden Manay Edgewashing, yan po ang ating reporter ng Talisay, Batangas sa Kiling. Yan po ang ating reporter diyan. Ay magandang umaga sa araw sa iyo, Ma'am Eden Manay. Maraming salamat sa iyo. Ayun, at talaga namang talagang totoong public servant at ang kanilang kapitan doon. May mga kababayan ko. Tuloy tayo. Sana lahat sana ganito lahat sana ng mga nanunungkulan ay ganito ang ating mga pambarangay. Ang problema may nakarating dito sa akin Dabagay ito ay nabanggit ko na ito nung mga nakaraang programa. Totoo ba ito? Ganito po ito, puro pangganda na naman. Sana totoo, maging totoo ito, Mga kapitan at barangay kagawad, pag napatunayang nangungupit, nangungupit ng ayuda, kakasuhan at ikukulong ng gobyerno. Talaga naman, sana totoo ito, mga kababayan ko, ito po inaulit ko na lang ito dahil ito po ipinasa sa atin ng ating mga ilang kasama natin. Ay talaga namang grabe po ay ibang klase ngayon. Okay. Okay, tuloy po tayo at iwanan na natin yan. Ayun talagang Eden Manaig, Edgewashing from Talisay, Batangas, Busing. Okay, maraming salamat. At si Joy J. Alisaka, Traya. Hi po sir, musta po? Watching Ngilay, Tumblr, General Santos City. Maraming salamat po ma'am. Diyan po sa lugar ng General Santos, ay magandang araw po sa inyo. Maayong hapon ho sa inyo diyan. Ay talaga naman pong maraming salamat po sa inyo. Sa pagsilip sa programang sa himpilan ng Riktang Puna. Ayun. Diyan po sa lugar ng General Santos City. Ayun. Mabuhay po, Joy J. Ayun. Maraming salamat at ayun At mabuhay po, Joy J. At good afternoon, love. Kumusta ka na? Ay, may tumatawag na nasa akin ditong love. Delikado tayo nito. Ay, grabe. Ay, grabe tayo nito. Teka, mamaya na baka magsabunutan. Ay, grabe talaga. Sumisingit ka pa tama naman, tama na yan. Grabe talaga. Ulitin ko ito. Ida Hirira, good afternoon, love. Kumusta ka na? Talagang nakapanindig ng balahibo ito.
Ay, grabe ay, grabe ito po ay taga Quezon Province ng Sariaya, Quezon na. Magandang umaga sa inyo, ma'am, at sa buong pamilya. Magandang araw po sa inyo, o magandang hapon ho sa inyo, ma'am. Edna Herrera ng Quezon Province. Mabuhay po, mabuhay, mabuhay. Ayun, at mabuhay po sa pagbati at ako po'y natutuwa sa nabasa kong love. Ay, talaga na. Sana totoo ito. Ay, talaga naman. Ay, grabe. Ay, grabe talaga. Masaya si Roger Brown. Ay, grabe talaga. Ay, Edin Manaig. Ayun, bossing, musta ko? Musta na po ako diyan minsan sa opisina natin. Okay, maraming salamat. Okay. Nining Flor from Kuwait, Boss Roger. Okay. Okay, mamaya kasama ng Nining Flor ay magandang morning ho diyan sa inyo ho. Ang mga kababayan natin diyan sa Kuwait, mga ating mga kababayang OFW ho. Ayun, Okay. Unahin muna ho natin dito, ang palasyo, nananawagan sa publiko, ayon, huwag biro ang kalusugan ni BBM, nananawagan siya pala sa prisa officer, Attorney Claire Castro, sa publiko na iganang at huwag gawing katawa-tawa ang kalusugan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ito ay kasunod na komento ni Senador Amy Marcos hinggil sa kalagayan ng Pangulo. Ayon kay Castro, ang taong may karamdaman ay nangangailangan ng malasakit at hindi ito biro o pangungutya. Pangungutya. Tama naman. Huwag naman natin ganyan ito. Huwag natin gawin biro ang kalusugan ng Pangulong. Huwag nga maging komedyante o para payaso sa pagbibigay ng payo ay yung totoong puso at pangkalinga ang kailangan ng isang taong may karamdaman. Ayun. Kaya nakadaang hospital, matatanda ang nasa hospital ang Pangulo dahil sa kondisyon ng kanyang bituka. Ayun. Ito lamang po ang aking may paalaala sa ating mga kababayan. Tama rin man ho ito. Tayo po'y wala ho ditong kinakampihan Tama naman ho. Ang akin lang ho wag natin ho, mga kababayan, wag naman ho natin biro yung mga mga salita ng mga masasakit o mga maanghang. Kahit tayo po iyan po ay Pangulo ng ating bansang Pilipinas, ang atin ay kaunting respeto na lang. Kung meron po tayong nalalaman na hindi mga kabalaghan na nangyari sa ating bansang Pilipinas, ay wag ho nating talagang pagdiinan. At talaga naman pong meron pong kasalanan
ay wag na po natin daanin sa social media. Oho, mga kababayan ko, mas maganda ho, iriktahin na natin, puntahan natin yan, itanong ho natin kung ano bang maitutulong sa sambayan ng Pilipino, iwasan ng mga chismoso. Ayan po ang masakit po dito eh. Marami pong gumagawa ng mga istorya na nakakasakit ho sa kapwa. Marami po yan. Marami. Usong-uso po ngayon mga kababayan ko. Iyan nga po dapat po maalis yan. Bakit? Nasasabi kong dapat maalis. Meron ho tayong mga anak may mga bata tayo ngayon napapanood sa social media. Mga kababayan ko. Yung pong paninira. Mga edukado nga ho kayo. At mga diploma. Tapos ang pag-uugali ho natin. Na tayo ay ito mong parang tayo ang sikat. Sikat na sikat. Ang ugali man ho natin ay medyo ibaba naman. Iwasan po natin ang paninira sa kapwa. Iyan lang po ang aking nihiling. Para naman po tayo ay nagkakasundo-sundo. Kung may sakit man po, tulungan natin. Advice naman po. Advice lang po. Baka po tayo pakinggan ng Pangulo. Ganun lang po yan. Hindi ho tayo nagbabalingbing ho dito. Wala ho tayo nitong sinasandalan, mga karikta. Ayun, nagsasabi po tayo ng katotohanan. Dahil mahirap na ho. Mahirap ho maging balingbing at sip-sip. Ayun. Sinasabi ko. Ayun, tuloy ho tayo dito. Tapos na po dito. Ayun, at ito pong Santa Lisay, tapos na, siguro ho, bago tayo mapunta sa PhilHealth, dito muna ho tayo sa Bingbang, mga kababayan ko, magbibigay ho tayo ng paalala, magbibigay ho tayo ng paalala, mga kababayan ko, dahil ang Riktang Puna ay hindi ho natigil sa paalala. Hindi naman ho tayo nagmamalinis sira ulo din ang Riktang Puna pero nilalagay ho natin sa tama naman. Barumbado ho si Riktang Puna pero nilalagay ho natin sa tama. Ayan, tuloy tayo. Kasamang Nining, ilabas mo na. Ilabas mo na, Nining, ang mga mga kwento, na mga nangyayari. Diyan sa lugar ng, yung ating mga ilang kababayan diyan na talagang, makakate. Grabe, Okay, ito po yun, inulit-ulit ko po, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Ako po yung nagbibigay lamang ng paalaala sa ating mga kababayang may mga asawa na. Lalo-lalo na pag nasa abroad. Nasa abroad ang asawa, naiiwan ang babae. Minsan, naiiwan ang lalaki. Ayun, bilisan natin, ang oras natin kulang. Paalaala ko lang po sa mag-asawa at sa mga magjowa. Ayun, yung magjowa, Ay, ito na naman, pumapasok na naman ito May tadyakan kita Nagagalit na si Roger Bron. Ito, ang sabi ho dito ay paalala po sa may mga asawa at bantayan ang si Darling. Bantayan si Darling. At kami ay bantayan si kumpare at si kumare. Bantayan si kumare, bantayan si kumare at si kumpare.
ay talaga namang ibang klase naman itong aking wala tayo rito kasi nga dapat makasama ang taga-operate eh. Walang nag-ooperate ho dito sa atin, hirap po walang kasama eh. Mga kababayan ko, kailan kaya ako magkakaroon ng kasama dito? Saglit lang po, no? Saglit lang. At nawawala eh. Nawawala itong aking binabasa dito eh. Ayun. Ayun, ulitin ko po, paalala po sa ating mga kababayan na may mga asawa-asawa. Kaya nga po tayo hindi na ho nag-aasawa. Ayun, at ang sabi ho dito ay dumadami po ngayon ang mga ikangay makakate, Sir Roger Brown. Nagbibigay lang po ako ng paalala, hindi po ito bastos, hindi po ito yung pong katotohanan lamang dahil po ito ay nangyayari po na totoong buhay. Bakit totoo man nga? Ang ating daw mga asa-asawa ay kailangan bantayan at sapagkat kapag malayo ang asawa ni babae, si babae ay hindi ho nakakatiis at nagpapabingbang kay kumpare. Ay grabe ho ito, grabe. At ang jowa ganun din. Magka-steady na ho, magka-relasyon na ho, at hindi lang nakakarating ang malayo ang isa't isa, ang magjowa ay nagpapajowa pa rin si babae. Si lalaki ganun din. Bakit kaya? Paalaala ho, kapag meron ng relasyon, doon na lang tayo. Dahil ang nangyayari po sa ating kaguluhan ho ito. Wag na ho tayong ikangay tinatawag na magtikiman. Pari-parehas naman ho ang lasa niya, yung ang katotohanan. Ay grabe. Ang nangyayari karamihan ngayon po dito, yung magkajowa, meron na relasyon, nagrelasyon pa, at yung may asawa, ay naggagawa din ng relasyon dito sa Pilipinas, at o kaya yung babae naggagawa din ng relasyon sa ibang bansa. Yun po ang masakit. Bakit po? Bakit? Yan po ay talagang dala ng ikangay pananabik ng bawat isa. Lalong-lalo na po sa panahon ngayon ay sobra pong malamig. Napakalamig po. Kaya po ang nangyayari ay talaga naman po hindi maalis po ang bingbangan. Ay grabe. Grabe. Ayun. Okay. Ang sabi niya ni Flor, ay maraming talagang OFW, Boss Roger, na hindi mapigilan ang kate. Aroy. Ang kate. Meron si Lollipop Girl, may si Dog Style. Lahat ay may mga asawa. May mga asawa na kagbana sa Pilipinas. At madadamay ang mga matitiro na OFW. Totoo yan. Totoo yan, Nining. Nakakahiya. Nadadamay yung mga malilinis. Grabe ho. Grabe talaga. Grabe mga kababayan ko nangyayari sa atin ngayon. Ewan ko ba, bakit tayo ay parang nababalutan ng satanas? Grabe ho. Grabe. Ang oras po natin ay -15 para 2:00 ng hapon na. Ay tayo po ay iwanan natin yan kasama ng Nining. At tayo ay mapunta muna dito at talagang hindi natin ito matatapos. Marami tayo dito nakalatag. Marami tayo dito mga nakalatag. Dito ho tayo ay kay Risa Hontiveros. Kay Risa Hontiveros or dito kay Vince, bilisan na ho natin, DPWS Secretary Vince Dizon, nakarating daw, di umano sa
sa Pransa. Oho, nakarating daw di umano sa Pransa, pero sa ang Ilocos Norte hindi napuntahan. Ginoo. Oho. Ayo nga, si Secretary Benz Dizon ay nagpunta ho ng Bicol ho ito Nag-inspeksyon ho ng mga ikangaya, mga ghost project, ng flood control, Ay talaga naman, ang galing ito na amsi. Pagbatiin ho natin ito, palakpakan ho natin. Ang totoo gano ba ho ito katotoo? Na kayo po ay nakapunta ng France, DPWH sa Secretary Vincent Dizon, viral po ito Maraming pong katanungan, sir, para sa Davao, isang bisis na nakapunta para maghanap ng butas para sa Davao, issue para sa siraan ang mga Duterte. Totoo ba ho ito? Bakit kayo ay napunta ng Davao? Yung pong lugar ng Ilocos ay marami palang mga flood control dyan na mga ikangaya, mga sira, at wala, at tulay, Sus Maria Josep, ano ba ho ito? Kami po'y nagtatanong lamang, DPWH Secretary Benz Dizon, wag ho tayo tumalon ng tumalon, linisin muna ho natin yung ating bakuran, linisin mo natin yung ating bakuran bago ho tayo tumalon, at medyo maging tayo ay maging patas, wag natin pagdiinan ng isang tao, ang mga apelidong ganito, wag ho natin talagang ipitin, maging patas ho tayo, maging patas tayo, Yun lang po, at tama na po, pasensya na ho kayo, at sa Bicol, nagbisita, at sa issue ng flood control, bakit sa Ilocos hindi kayo nakarating, para makita ang mga palpak na project, maging patas. Tama po yun. Maging patas po tayo, Ayun, katulad nga po nito, yung pong nababasa sa social media, mahal ang presyo ng bilihin, hindi maisauli ang pera ng PhilHealth sa PhilHealth. Laganap ang ramdam at ang krimen, ang daming milagro ng flood control, funds, pero ang impeachment ni BP Sara ay talagang inaatupag nila. Ayo. Kaya nga po, dapat maging isa po tayo, dapat lahat po paimbestigahan. Hindi lang ho yung isang tao lang ang ating iipitin. Sana po ito'y makarating sa ating nanunungkulan maging patas sana ho tayo. Huwag natin pagtakpan yung ating nasa bakuran natin. Huwag natin pagtakpan. Kailangan amin din ho natin na tayo ay mayroong pagkakamali. Ay dapat maging parehas ho tayo ayun na nga po, isang vlogger nagbisita sa lugar ng Ilocos, at nakita ang mga project na palpak at flood control. Ay talaga naman mabuhay dun sa isang vlogger na yun at nakita talaga ang mga katotohanan, mga kababayan ko. Ayun. Okay, wala na tayong oras, santay lang, Risa Hontiveros, mga kababayan ko, ay magandang araw ho sa inyo, Senadora Risa Hontiveros, magandang araw ho sa inyo, mabuhay. Ayan, at sabi niya ay gaano ba kaya katotoo ito, Ma'am Risa, kung ako ay mananalo pagka presidente, una kong aayusin at lilinisin
ang Davao. Ay, grabe. Ay, grabe naman. Tuloy. Ay, bago ho tayo maglinis, Ma'am Risa, ha? Ay, intindihin muna ho natin yung bakuran natin. Ha? Dapat daw, ito pa, dapat pa imbestigahan at di mano si Risa Hontiveros, excuse me, ang ghost project na nakatiwangwang sa Santiago, Barangay Sumaylili. Barangay Santiago, Barangay Sumili. Nasimulan na daw ang project pero hindi natapos. Naku po, ano ba ito? Ma'am Risa, naku po, ito po ba meron pong katotohanan? Madam, Risa, ang project na meron ka palang project na hindi ho natatapos. Ang Davao ang tinisinisigaw mo. Ano ba ito? Davao ang talagang lilinisin mo. At 3 million na 3 million, 3 billion ni Senador Risa Hontiveros na saan napunta? Biro mo yan, mga kababayan ko. Ay, wag ho tayo magmalinis naman. Gano'n kaya ito katotoo, no? Katotoo, Ma'am Risa Hontiveros, 3 billion ni Senator Risa Hontiveros na saan napunta? Ayun, ay talaga namang, grabe na to, huwag natin kalimutan ang 3 billion, ang 3 billion na insertion, na 750 million flood control budget ni Risa Hontiveros. Ayun po, ayun. Pahayag ni Katonyeng Taberna. Ayun, mabuhay po, Katonyeng. Ayun. Kaya nga po tayo ay nagtataka po at tayo dito. Marami pong mga usap-usapan. Ay nagmamalinis ho. Gano'n kaya katotoo ito? Nagmamalinis tayo, pero meron pala tayong tinatago na ikangay mali. Bago ho tayo makialam sa kabila, ay yan muna ho ating bakuran ang linisin natin. Huwag tayo bira ng bira, huwag ho tayong manira ng manira. Yan lang po ang akin laging paalala. Ayan lang po, ay talaga naman ho. Ayan, tuloy po tayo mga kababayan ko at tayo po ay malalapit-lapit na, Ayun, At hindi na tayo sinamahan ng ating mga kasama, mga taga-rikta. Ayun po, bakit kaya hindi na tayo sinamahan? Ay talaga namang bakit kaya mga kababayan ko? Okay lang ito, tinan po natin dito kung meron pa Ayan at naputol, mga kababayan ko, saglit lang po, At ito pong nangyayari ho sa atin, mga kababayan ko, ayun. Medyo nawala po ang signal, nawala po ang signal natin, at saglit lang po, at saglit lang po mga kababayan ko at nawala ho ang signal. Tuloy po tayo, tuloy tayo at nalalapit na rin po tayong mag-araagwat, malapit na po tayong mag-araagwat at ayun. Ayan, at ayan po. Sagitan po, ayan.
Naku, nawala na ho yung ating Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat pong mga nakaantabay at pakishare-share naman po ninyo tabi ang ating programa na ito sa ating himpilan RPM Rectampunan News Online. Maraming salamat po sa inyo at pakishare-share naman po ninyo tabi ang ating programa ho dito at para po ay makaabot sa dapat hong makaabot. Maraming salamat po at Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa ating mga kababayan, Bisaya, Ilocano at Bicol. Ayun po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At diyan sa iba yung dagat, maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po nakaantabay, maraming salamat po sa inyo. At tayo po ay manalangin sa ating mahal na Panginoon Diyos na lagi po tayong gabayan. Malalangin po tayo sa ating mahal na Panginoon Diyos at ilayo sa anumang kapahamakan. At manalangin din po tayo na ang ating mga opisyal ng gobyerno ay maging tapat na manungkulan at yung pong totoo. Maraming salamat po. Mabuhay po. Mabuhay.